Ano ba yan? Bakit walang signal? Nakakainis naman oh. Ngayon na nga lang umuwi, tinamaan pa ng malas. Napakagaling mo nga naman, Stephanie. Ay, kainis. Ang bigat-bigat pa nitong dala ko. Nakakainis. Excuse me, magandang gabi. Ay, hello. Magandang gabi. Ayos ka lang ba? Nawawala ka ba? Ano kasi? Galing ka bang syudad? Ang dami mo naman yatang dala. Sa totoo lang, galing pa ako ng ibang bansa. OFW ako. Oh? Teka, anong ginagawa mo rito? Taga rito ka ba, miss? Oo, bakit? Nasaan po ba tayo? Hindi mo alam kung nasan ka? Ay, ang totoo ay nawawala ako. Papunta sana akong probinsya namin eh. Kaso, ewan ko ba kung bakit mali ang nababaan ko kanina sa bus. Ngayon hindi ko na alam kung nasaan ako. Teka, anong bus bang sinakyan mo? Yung bus galing Maynila po. Saan po ba dapat kayo pupunta? Sa ano po, dapat sa San Lorenzo. Anong bayan po ba ito? Hindi ko kasi sigurado kung nalampas ba ako o hindi pa ako umabot. Pasensya na, medyo nakalimutan ko na kasi ang daan eh. Ilang taon na rin simula nung nakauwi ako ng Pilipinas. Naku, galing po kayong ibang bansa? Oo, doon ako nagtatrabaho. OFW ako. Kakatapos na ng kontrata kaya umuwi na muna ako at gusto ko muna magpahinga. Matagal din ako sa ibang bansa eh. Namiss ko rin ang pamilya ko. Tsaka kasal din kasi ng best friend ko at ako maid of honor. Kaya kailangan ko talagang umuwi sa bayan namin. Ganun pala. Naku, San Sebastian po ito. Nalagpasan na po ninyo ang San Lorenzo. Ito ang pinakadulong bayan ng probinsya. Ha? Ano? Abay, nakakaloka. Saan bang bus station dito? Anong oras yung last trip? Naku po, wala nang bus ngayon. Sa susunod na linggo pa ulit may bus na dadaan dito. Ano? Teka lang Anong klaseng bahayan ba to? At bakit sa isang linggo pa ang bus? Ay, yun na nga. Gigibain kasi nila ang tulay na nagkakonekta nitong bayan sa sentro. Kung hindi mo alam isla itong bayan namin at tanging ang tulay na yon ang nakakonekta sa amin sa ibang bayan ng probinsya. Kaya ayun, dahil sa repair sa tulay, isang linggo munang walang biyahe. Naku, Diyos ko. Paano na ako uuwi nito? Ay, kalma, miss. Stephanie pala. Ayun, ako naman si Marie. Hi, Marie. Ayun na nga. May paupahan kami kwarto dito, Stephanie. Kung gusto mo lang naman. Kasi balita talaga namin sa susunod na linggo pa magkakabiyahe ang bus dahil sa repair ng tulay. Ewan ko nga rin ba sa mga opisyal namin Ay, sige. Wala na rin naman ako magagawa Teka, saan bang sa inyo? Huwag ka mag-alala. Malapit lang, tara. Ang tahimik naman dito sa inyo. Parang wala nang mga tao Ano ka ba? Ganun talaga pag probinsya. Masyado ka naman yatang nasanay sa syudad Baka gano'n na nga. Ano yun? Ha? Ang alin? May kumakaluskos. Ano yan? Bakit ang laking kambing yan? Tulala ako sa kambing na halos kasinlaki na ng tao. Mas napasinghap ako nang bigla itong tumakbo, papunta sa gubat. At nang sundan ko ito ng tingin, ay biglang isang tao na ang nakita kong tumatakbo. Napatili ako sa takot at gulat. Stephanie! Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Yung kambing, naging tao. Hindi mo ba nakita? Ano? Teka nga, ano pong sinasabi mo? Anong kambing? Oh my gosh, wala ka nakitang kambing? Ha? Wala. Tayong dalawa lang nandito sa daan. Oh my gosh! Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya marami sa atin ang nag-a-abroad para makahanap ng mas magandang oportunidad at isa na ako doon. Akala ko pagbalik ko sa Pilipinas ay magbabago na ang buhay ko. Nagbago naman talaga. Pero ibang dahilan ang nakapagpabago nito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Stephanie, isang OFW sa Dubai. Pagka-graduate ko, ay agad akong lumabas ng bansa sa tulong na rin ng ibang kamag-anak. Ilang taon din akong nagtrabaho noon. Minsan,
Nakikinig ako ng mga kwentong Pinoy kagaya ng mga kwento nyo para mabawasan ang pagka-homesick ko. Kaya matagal nyo na rin talaga akong tagapakinig. Hindi ko lang akalaing makakapag-share din pala ako ng karanasan ko sa channel nyo dahil sa isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Dahil nga tapos na ang aking kontrata, napagdesisyonan ko namang umuwi ng Pilipinas para magbakasyon muna bago ang susunod na kontrata sa ibang employer. Nagkataon din namang kasal ng kaibigan ko at ako pa ang maid of honor kaya kailangan ko rin talagang umuwi. Kaso hindi ko alam kung talagang kinapitan na ako ng kamalasan dahil mukhang mapupurnada pa yata ang mga plano ko. Oh, ito na ang kwarto. Okay na ba to sa'yo? Oo, hindi naman ako maarte sa kwarto. Ay, Stephanie, pagod ka lang. Kaya kung ano-anong nakita mo kanina, huwag mo na nga isipin yun. Paanong hindi? Sigurado ko sa nakita ko. Ay, pag ganito pa naman ang liblib na bayan, maraming mga usap-usapan tungkol sa mga aswang. Ano ka ba naman? Aswang agad? Aswang lang ang alam kong nagbabagong anyo at nagiging hayop. Ay, alam mo, bahala ka kung anong iisipin mo. Nakakaloka ka naman. Sige na, matulog ka na nga lang. Bukas na lang natin pag-usapan ng bayad at kung hanggang kailan ka rito. Sige, salamat ulit. Nako, wala yun. Oo nga pala, wala mga convenience store dito ha. Kaya kung magutom ka, pwede kang kumuha muna sa pagkain namin sa kusina. Okay lang sa akin, akong bahala sa'yo. Sigurado ka? Oo. Nako, kawawa ka naman kasi at mukhang kanina ka pagutom. Alam mo naman sa ganitong bayan, talagang maaga nagsasara ang lahat. Salamat ha. Walang anuman, magbabayad ka naman bukas eh. Oo naman no. Salamat ulit. Sige, una na ako at matutulog na rin ako. Maaga pa ako magbabantay ng tindahan bukas eh. Oh, may tindahan pala kayo? Oo. Doon ka nilang kumain bukas para may kita rin kami. Oo ba, sige. Oh, tama na to. Bye! Salamat ulit. Ay, ano ba naman tong kamalasang inabot ko? Hindi ko alam kung paano nakarating ako sa bayang to. Sa pagkakatanda ko, papunta naman talaga sa bayan namin yung sinasakyan kong bus. Ay nako, paano? Ay, nakakainis. Ang daming problema. Bukas ko na nga lang haharapin ng mga to. Dahil sa sobrang pagod at stress na rin ay mabilis din naman akong nakatulog. Nang magising ako kinabukasan ay sobrang ingay sa labas. Kabaliktaran ng sobrang katahimikan ng gabi. Nakarinig ako ng mga taong parang nag-cheer, kaya kaagad akong lumabas ng kwarto. Stephanie! Magandang umaga! Magandang umaga din. Ang saya naman sa labas. Naku, pasensya ka na. Nagising ka ba sa ingay? Hindi naman. Gising na talaga ako na marinig kong parang may nagkakasayahan sa labas. Naku, mabuti naman. Halika, gusto mo bang kumain? Nasa labas pa sina nanay at tite kaya hindi pa kita mapakilala. Teka, ano nga palang meron doon? Bakit parang may selebrasyon? Yun ba? Kasi nag-propose na ang anak ni Pinuno sa kapatid kong si Marieta. Naku, sobrang saya ng mga tao rito. Paano? Sila talaga ni Brian ang childhood sweethearts. Lahat kami inaabangan kung kailan aayain ni Brian ang kasal ng kapatid ko kasi sobrang tagal na rin nila eh. Sinong Pinuno? Ay, kapitan namin. Pinuno ang tawag namin lahat sa kanya. Oh, ganun pala. Halika, kumain ka muna sa karinderya. Nasa tabi lang naman ng bahay namin. Tara! Sige. Pasensya ka na at talagang mag-iingay palalo mga yun mamaya. Okay lang, ano ka ba? Dito, Steph! Pwede bang yun na lang ay tawag ko sa'yo? Ang haba kasi ng Stephanie. Oo naman, ano ka ba? Yun di naman talaga ang palayo ko. Ayun, buti na lang. Upo ka dito. Salamat. Steph, pili ka lang kung anong gusto mo ha. Alin ba dito? Okay na ako sa isang kanin, tapos gulay. Yun lang? Ayaw mo ng karne? Ayos lang, mabubusog na ako dyan. Sige, teka lang saglit. Sige lang. Ay, ang saya-saya nila. Ganun siguro ka-big deal yung kasal. Teka, bigatin palang pamilya ni Marie kung ganun. Tsaka halata rin naman sa lalaking parang galing ito sa may kayang pamilya. Oh, eto na. Hoy, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang dyan? Oo.
Oy, teka, ang dami naman ito, Marie. Ano ka ba? Sasabayan kitang kumain at kakain din niyang ikakasal. Tuwang-tuwa si nanay na ikakasal ng buso namin eh. Ah, okay. Buti naman. Hindi ko kasi mauubos yan, no? Asus, wag magsalita ng tapos. Hindi naman sa pagmamayabang pero masarap kami magluto ni nanay. Oh, wow. Sige nga, tikman ko. Ay, go lang! Tinikman ko ang inihain ni Marie sa akin. Okay naman ang gulay. Pero nang tikman ko ang karne, hindi ko alam pero parang anlansa. Parang hilaw pa o ano. Nawalan tuloy ako ng ganang tikman yun. Kaya yung gulay na lang yung kinain ko. O ano, masarap, di ba? Oo, ang sarap niya nito. Ayaw mo ba ng karne? Parang gulay lang yata ang kinakain mo. Pasensya ka na. Hindi kasi talaga ako pala karne. Sa abroad kasi, magulay din ako kaya ayan. Nadala ko na din dito. Ah, okay, sige. Chang, dito na po. Oh, tamang-tama, nandito na ang mga pagkain. At teka, nasan ba si Ligaya, Marie? May naasikaso lang po sa kusina, Chang. Naku naman, napakatagal. Dito, Brian, dali. Dito ka na, bunso. Ako na dyan, katabi ni Stephanie. Oh, ito na ba yung tinulungan mo kagabi, Marie? Magandang umaga po. Maganda umaga rin. Oo, Chang, si Stephanie. Balikbayan pala to, Chang. Stephanie si Chang Monaco, kapatid ni nanay. Hello po sa inyo. Pasensya na po sa abala. Hoy, ano ka ba? Hindi ka naman abala. Ito talaga. Oo nga pala, ito ang bunso kong kapatid, si Marieta, at ang mapapangasawa niya, si Brian. Hello sa inyo. Magandang umaga. Hay nako, Marie. Tawagin mo ng nanay mo at na makakain tayo. Nakakaya naman dito kay Brian, no? Teka lang po, Nay. Halina po kayo rito at kakain na. Naku, napakatagal ni Ligaya. Hay, nandito na ako, Mona. Ang ingay-ingay mo na naman. Eh paano kayo nakapatinatawag? Inaayos ko pa kasi ang ibang mga niluto ko. Pupunta raw si Pinuno ngayon. Talaga? Naku, sige, maghahanda tayo. Stephanie, ito si Nanay Ligaya. Nay, si Stephanie po. Magandang umaga, Stephanie. Nakatulog ka naman ba na maayos? Magandang umaga rin po. Nakatulog naman po ako na maayos. Maraming salamat ho. Ay, walang anuman, iha. Uy, Stephanie, sama ka mamaya sa selebrasyon. Ha? Hindi na siguro. Sa inyo naman yun eh. Tsaka maghahanap pa ako ng masasakyan pa uwi. Bakit? Taga saan ka ba? Taga San Lorenzo po ako. Nako, hindi mo ba alam na sarado ang tulay, iha? Talagang walang makakadaang bus papunta rito. Kaya rin kanselado ang mga biyahe sa loob ng 1 linggo. Yung may mga trabaho sa syudad nga doon na muna umuupa. Maging yung mga border namin sa paupahan umalis na lang muna dahil baka hindi pa sila makapagtrabaho. Ganun po ba? Oo, iha. Kaya malamang sa susunod na linggo ka na rin makakauwi. Pasensya ka na, Steph. Sabi ko naman sa ikaw gabi, di ba? Teka, kailan ba ang kasal ang dadaluhan mo? Next week pa naman ang kasal kaya makakapunta pa rin naman ako kung sakali. Kaso hindi pa kasi alam ng pamilya ko na nakauwi na ako. Wala naman akong signal. Hindi ko sila matawagan. Ay nako, wala talagang signal dito eh. Pero mukhang sa bahay ni na Pinuno may telepono sila. Talaga? Oo. Pwede ba ako makigamit? Pwedeng pasama mamaya? Oo naman. Sige, samahan kita mamaya. Salamat at pasensya na po kayo sa abala. Nako, wala yun, iha. Basta ba makatulong kami, okay na yun. Pwede na bang kumain? Tapos na kayo sa tsikahan. Kumain na tayo at oo nga pala, Marieta, nako, ang dami kong suggestion para sa magiging kasal ninyo. Pinuno, Magandang umaga sa inyo. maganda umaga rin po. Magandang umaga, Pinuno. Maganda umaga po. At sino itong magandang dilag na ito? Ngayon ko lang nakita ito sa bayan natin ha. Dayo po si Stephanie rito, Pinuno. Bali-balikbayan po siya na naligaw sa atin. Taga San Lorenzo raw siya eh. Gusto na niyang bumalik sa kanila kaso alam niyo naman kung anong nangyayari ngayon sa tulay. Ganun ba? Nako, wala kang masasakyan, iha. Ay, oo nga po eh.
Habang hindi ka pa nakakaalis, tumalo ka na lang muna sa kasal nitong anak ko at ni Marieta. Po? Imbitado kasi ang lahat dito. Halaka naman ikaw lang ang maiwan dito sa bahay ni Namare. Oo nga po eh. Naku, maraming salamat po ah. Sus, wala yun. Pinuno, baka pwede na nating pag-usapan ang tungkol sa kasal. Oo nga, sige. Pag-usapan natin ang kasal. Mauna na po siguro ako. Marie, babalik na lang ako sa kwarto. Magkano bang akin? Naku, dahil unang araw mo ngayon, huwag ka na muna magbayad. Di ba, Nay? Oo, sige na, Stephanie. Okay na to. Ay, naku, magbabayad na po ako sa susunod ah. Nakakahiya ho kasi. Asus! Oo na. Sige, sa bahay na lang muna ako. Paano na to ngayon? Nakakainis talaga. Ano ba naman kasing kamalasan itong dinadanas ko? Ay, kita mo yan, wala pa rin signal. Nakakainis. Para na akong tangang nagpagulong-gulong sa higaan ko hanggang sa sobrang bored ko na at pumunta ako malapit sa bintana. Doon ko nakita ang karinderya kung saan kumakain pa rin sina Marie kasama ang ikakasal at ang nanay at sahin niya. Ibinaling ko ang tingin sa mga taong dumadaan nang biglang may naramdaman akong nakamasid sa akin. Nang tumingin ako sa may puno sa tapat, may anino akong nakita. Sino yun? Weird. Ay, ano ba yan? Hindi pwede to. Kung may stock man ako dito, kailangan ko sabihan si Inay. Nakakainis na talaga. Hindi, kailangan ko talaga makahanap ng paraan. Kahit pantawag man lang kina Inay para alam nila kung nasaan lupa-lup ako napunta. Ay, nakakainis naman kasi. Ba't ang tanga-tanga, Stephanie? Talagang sa lahat na makakalimutan mo, ay yung binabaan mo pa noon. Bisit naman, no? Saan ka pupunta? Aling Mohana, kayo po pala. Nakakagulat naman po kayo. Saan ka nga pupunta? At bakit parang nagmamadali ka? Titingin lang po ako sa paligid saglit. Maghahanap ng signal. Kailangan ko na po kasi talagang tumawag sa amin eh. Dahil kung hindi naman po talaga ako makakalis dito, at least kailangan ko man lang ipaalam sa kanila yung kalagayan ko. Sigurado po kasing nag-aalala na sa akin ng mga magulang ko. Sumama ka na lang sa amin. Chang! Nandyan lang pala kayo. Hinahanap na buhay ni Pinuno. Oh, Steph! Andyari? Bakit parang namumutla ka? Wala. Aalis ka? Maghahanap lang sana talaga ako ng signal, Marie. Kailangan ko na talagang tumawag sa mga magulang ko. Kaya nga ang sabi ko'y sumama na sa atin at pupunta naman tayo kina Pinuno. Oo. Di ba nasabi ko na sa'yo kanina? Sama ka nilang sa kanila. Talaga? Oo, sa kanila kanilang sumama kung kailangan mo na talaga. Kasi mamaya pa kami ni Nanay pupunta sa bahay ni na Pinuno. Pero ngayon, pupunta na sina Chang at Marieta. Ano kasi? Sige na, sumama ka na. Okay po. Ayoko namang masabing masama ang ugali kaya sumama na ako kay Aling Mona kahit na iba yung nararamdaman ko sa kanya. Malaki ang bahay ng kanilang kapitan. Hula ko ay sila ang pinakamayaman dito. Pagkarating namin ay agad akong nakigamit ng telepono habang sila ay may kani-kanilang mga mundo. Kaso, nakailang dial na ako ay hindi ko talaga makontak yung mga magulang ko. Nanlumo ako at hinanap na lang ang aking mga kasama. Pero hindi ko sila makita. Nagpalaboy-laboy tuloy ako sa bahay ng kapitan. Grabing laki naman ng bahay na to. Ang yaman siguro ng kapitan na yun. Sino yan? Sinabi na sino yan? Okay ka lang ba? Kap? Bakit ka na ba biglang natumpa? Halika nga, tulungan kita. Maraming salamat po. Oh, ano nangyari sa'yo, Stephanie? Wala naman po. Nagulat lang ako kay Mang Ruel kaya natumba ako. Pasensya na po. Ako, wala yun. Magugulatin ka palang bata ka. Kasi po kanina may narinig din po akong kaluskos. Kaluskos? Ano kaluskos? Hindi ko rin po talaga sigurado eh. Pero parang may something lang banda dito kanina sa hagdan.
Ay, nako. Baka guni-guni mo lang yun. Wala naman ako naririnig. O baka mamaya mga daga lang na nagtatakbuhan sa gilid. Alam mo naman, medyo luma na rin itong bahay, kaya marami na rin mga daga. Sinusubukan na namin patayin ang mga yan, kaso bumabalik-balik pa rin eh. Baka nga po. Pasensya na po ulit. Naku, ano ka ba? Ayos lang yun. Natawagan mo na ba yung mga magulang mo? Yun na nga po eh. Hindi ko sila na-contact. Sinubukan ko rin po ang phone ko, kaso wala talaga masagap na signal. Naku, pasensya ka na. Talagang madalang makasagap ng signal dito sa amin. Okay lang po. Maraming salamat pa rin po sa pag-offer. Wala nga naman. Halika na. Sumama ka na sa akin. Ay, hindi na po. Ayos na po ako. Babalik na lang po siguro ako kay na Marie. Sigurado ka? Opo. Pinuno, hayaan mo na. Total, personal din naman ang pag-uusapan natin tungkol sa kasal ni na Marieta at Brian. Mauna na po ako Alam mo ba paano bumalik? Alam ko po. Sige po. Salamat. Ay, nakawala rin ako sa mata ng babaeng yun. Bakit ba naman kasing sungit-sungit niya? Halatang ayaw na nandun ako eh. Hindi ko rin naman gusto makisali sa kung ano mang pag-uusapan nila. Hindi naman kasi ako FC, no? Ano bang trip ng isang yun at bakit parang ayaw na ayaw sa akin? Hindi ko naman siya inaano. Ano na naman yun? Ay, ano ba yan? Kagubatan na pala tong side na to. At teka nga, nasa na nga ba yung kila Marie? Hala, pusang gala naman oh. Naku, buisit. Hindi ko na matandaan. Ano ba, Stephanie? Hanggang dito ba nawawala ka? Teka, ano yan? Kambing na naman? Hoy, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ordinaryong kambing lang yan. Sid? Anong ginagawa mo rito, Stephanie? Ikaw nga. Steph, hindi mo ba sinasagot yung... Walang hiya ka. Walang hiya ka. Nagpakita ka pang buwisit ka. Steph, Ano? Masakit? Kulang pa yan sa sakit na binigay mo sa akin noon. Ikaw pa talaga yung may ganang magtanong kung anong ginagawa ko rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Pagkatapos ng 3 taon ha? 3 taon, Sid! 3 taon! Steph, makinig ka muna. Makinig? Bakit? Nakinig ka ba sa akin noon? Nawala ka nga bigla eh. Hindi mo ako hinintay na magpaliwanag. Hindi mo ako hinintay na umuwi. Maski tawag ko nga, hindi mo sinagot. Stephanie, please, ipapaliwanag. Ang ano ha? Ang pagkawala mo? Late ka na ng 3 taon, Sid. Steph, Stephanie, Marie, okay ka lang ba? Anong ginawa sa'yo ng lalaking to? Marie, pwede ba umuwi na lang tayo? Ha? Steph, teka lang. Huwag mo akong hawakan. Steph, Umalis ka na. Huwag mo na akong sundan. At mas lalo, huwag mo na akong lapitan. Ayaw na kitang makita. Ang hayop na yon, nandito lang pala. At ako pa talagang tinatanong kung bakit ako nandito. Siya, bakit siya nandito? Steph? Ano? Ay nako. Sorry, Marie. Okay lang, pero hindi ako ang kaaway mo, ha? Naku, pasensya ka na ha. Medyo nadali yata ako. Mukha nga. Teka, sino ba yun? Ay, ex ko. Hala, taga rito ang ex mo? Hindi no, magkapit bahay kami. Naiwan siya dito sa Pilipinas habang nagtatrabaho ko. Isang araw bigla na lang nawala ang nanay niya. Tapos siniraan pa ako ng mga kapatid niyang may ayaw sa akin. Kaya ayun, naipon lahat ng stress sa kanya. Nagalit siya at bigla na lang naglaho. Diyos ko, ano ba namang klaseng nobyo yan? O diba? Inakusan ako ng kapatid niyang nangangaliwa sa kanya pero hindi man lang niya ako kinausap tungkol doon. Sa akin pa nga binuntong yung stress at galit niya dahil sa pagkawala ng nanay niya. Sinubukan ko siyang amuhin at paliwanagan pero ayun, wala. Bigla akong iniwan at hindi na nagparamdam. Tapos ngayon makikita ko siya rito. Aba naman. Ay, nako. Mahirap nga yan, Steph. Pero grabe ka. Ang tapang mo pala, ha? Ay nako, ewan.
bumabangon ang inis ko kapag nakikita o naalala kong isang yon. Yan, lumalabas tuloy yung pagiging demonyita ko. Ang gandang demonyita ha. Pasensya ka na. Nakita mo pa tuloy na nayumot ako. Nako, ayos lang. Alam mo, para hindi na uminit yung ulo mo, tara, merienda tayo. Ha? Saan? Sa palengke. Tara, bilis. O sige. Dito tayo, Steph. Nako, napakasarap ng shake nila rito. Diyan? Oo, dali tikman mo to special shake nila. Napalunok ako nang makita ang tinuturo ni Marie. Nasa pinakadulo ito ng mga stall sa palengke. Kitang-kita ko kung saan nakalagay ang mga kagamitan nila at may mga dugo pa ng karne ang mga pinapatungan nila ng mga cup at blender dahil ang katabi nilang tindahan ay karne ang binibenta. Gusto kong umayaw pero nahihiya ako kay Marie kaya napasubo ko nang ibigay niya sa akin ng isang pulang shake. Nang tikman ko yun, para akong masusuka sa pangit ng lasa. Ano, masarap no? Alam mo bang organic yan? Kaya hindi talaga siya kasing tamis sa mga shake sa syudad. Organic? Oo, may mga herbal yan at espesyal na sangkap. Okay. Ubusin mo yan ha? Ay, teka, may tumatawag sa akin. Diyan ka lang. Ang bakla. Teka, nasan ba yung basurahan dito? Ayun. Herbal? Bakit ang lansa? Pinaglololo ko yata ako nito ni Marie eh. Tsaka akala ko ba masarap yung shake na yun? Diyos, parang hindi naman. Tapos ito may aftertaste pa. Ano ba yan? Teka, nasaan na ba yung babaeng yun? Naku, ang weird pa tumingin ng mga tao rito. May dumi ba ako sa mukha? Ba't titig na titig naman sila sa akin? Teka, ang lalaki naman ng mga baboy na yan. Teka, dito ba yun kakatayin? Iyan ba yung mga binibenta? Grabe yung lalaki talaga. Uy, ano ba yun? Bakit parang may anino na naman sa may puno? Teka, nasa na ba si Marie? Marie! Marie, nasan ka? Steph! Steph! Ay, Marie. Oh, bakit? Namumutla ka. Iniwan lang kita sa dito. Ay, ewan ko. Baka naaasiwa ako sa dami ng tao. Para ako nahilo eh. Teka, ubus mo na yung shake? Yun ba? Ano natapon nga eh. Ha? Sayang naman. Oo, pasensya ka na. Pwede bang umuwi na tayo? Ewan ko pero nahihilo ako. Oo, okay. Sige, tara na. Sige, baka dahil sa init din. Sa bagay. Ang inis nga ng panahon eh. Baka rin kasi gutom ka na. Baka nga, Ano order mo, Steph? gulay lang ulit tsaka kanin. Ayaw mo subukan daw special na luto ni nanay? Ano ba yan? Adobo! Pero ito ang pinakamasarap na adobo matitikman mo. Sige, pwede ko naman subukan pero samahan mo pa rin ng gulay ah. Oo, sige, sige. Ito na ang order. Salamat. Tikman mo, dali! Parang mapula-pula yung adobo nyo. Ay nako, ganyan ang luto ng adobo sa amin. Masarap yan. Sinubukan kong tikman ang adobo bilang respeto na rin kay Marie. Pero hindi ko na napigilan at naisuka ko na talaga pagkatapos. Ang pangit ng lasa. Parang hilaw na nilagyan lang ng mga recados. Ayokong ma-offend sila kaya sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam ko. Ayaw mo na talaga kumain? Sigurado kang ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Marie, pwede bang pag-usapan na natin yung renta ko? Mukhang wala na rin naman ako magagawa eh. Dito lang halang muna ako ng 1 linggo. Sige. Sige, teka. Kunin ko notebook ko. At pakisama na rin tong kinain ko. Okay. Ano ba kasing adobo to? Halatang hindi talaga niluto eh. Sadya ba to talagang hindi marunong magluto yung nanay ni Marie? Ay, pero yung ibang kumakain, parang ayos lang naman sa kanila. Ako lang ba talagang maarte? Ang lamig. Hoy! Ha? Natulala ka na naman. Sino tinitingnan mo dyan? Nawala na naman. Sino?
May anino na lalaki doon sa may puno. Parang ilang beses ko na nakita ang aninong yun. Ilang beses ko na rin naramdaman na para bang may nakamasid sa akin. At sa tuwing ginagala ko ang paningin ko, ay nakikita ko siya kung saan-saan. Ha? Sino? Saan? Wala naman ako nakikitang anino o lalaki sa puno ah. Sigurado ang okay ka lang? Promise, may nakita talaga ako. Saan? Doon! Promise, nandun siya kanina. Ay, Steph, wala talaga eh. Baka namalikmata ka lang. Ha? Ano yun? Palagi na lang ako namamalikmata? Kalma. Baka dahil sa pagod lang yan. Sa dami ba naman nangyayari sa'yo, hindi na ako magugulat kung sobrang stress mo, di ba? Ay, pwede ba na kwentahin mo na lang kung magkano yung in-order ko at kung magkano yung upa kapag 1 linggo? Gusto ko na rin kasing magpahinga eh. Okay. Yung order mo 50 pesos lang tapos yung upa ng 1 linggo, ibibigay lang namin ni nanay ng 500. Okay lang ba sa'yo yun? Oo, sige. Ito, babayaran ko na agad at baka makalimutan ko pa. Salamat. Okay na to. Mauna na muna ako, Marie. Mabuti pa nga at para ma-relax ka rin. Pag nagutom ka mamaya, baba ka na lang ha. Bukas pa naman kami hanggang 6:00. Sige, salamat. Mas nasistress ako sa mga nangyayari sa akin. Kaya natulog na muna ako. Naalimpungata lang ako nang bigla akong nakaramdam ng napakalamig na hangin. Napabalikwas ako ng bangon. Ang lamig. Ano bang nangyayari? May bagyo ba? Ano ba yan? Ano ba to? Papel? Ay, umalis ka na rito. Ha? Ano to? Sino nang bibigyan nito? At saka talaga ba? Uso ba yung ganitong message dito sa probinsya? Ay, anong oras na ba? Ha? 9:00 na pala. Ang tagal ko natulog. Ay, nakakagutom. Wala nga pala akong pagkain. Ano ba naman yan? Baka may pagkain pa sa baba. Bayaran ko na lang sila bukas. Ang tahimik na. Ganito yata talaga sa probinsya. Hindi na ako sanay. Sana may pagkain. Sino yan? May tao ba? Binalot ako ng kaba habang nililibot ko ang tingin sa buong kusina. Palakas ng palakas ang kaluskos hanggang sa naging tila alulong ito ng aso. Napasinghap na lang ako nang makita kong isang napakalaking aso sa may pinto. Galit na galit ang tingin nito sa akin habang umaalulong. Nang dumako ang tingin ko sa may paanan nito, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang putol na hita ng tao habang sarap na sarap ang aso sa nginangat-ngat nitong balat. Steph! Steph! Marie! Bakit? Bakit? Marie! Anong nangyayari? Marie! May aswang! Anong aswang? Ayun po! May aswang! Steph! Steph! Walang tao! Hindi ako namamalikmata. Kitang-kita ko, napakalaking aso. May putol na hita siyang dala at ninangat-ngat niya. Ninangat-ngat niya kanina yung balat at sobrang sama ng tingin niya sa akin. Ha? Ano? May aswang dito! May aswang! Diyos ko, anak! Ano bang nangyayari dyan sa kaibigan mo? Hindi ko nga po alam na eh. Kahapon pa yan. Kung ano-ano lang makikita tapos may nagmamasid daw palagi sa kanya. Lalaki daw at parati siyang binabantayan. Maniwala kayo! May aswang talaga! Di ba naalala mo nung may nakita ko? Sabi ko may nakita akong kambing na di pangkaraniwan. Ganon ang mga aswang. Nakakapagpalitan niyo sila. Pwedeng iba-ibang hayop. Yung mga ganon. Ay, Steph, tumayo ka na muna, okay? Halika, samahan ka namin sa kwarto mo. Hindi. Hindi. Meron talaga, Marie. Oo na. Sige na, samahan na kita. Titimplahan ko na lang muna siya ng tsaa, anak. Sige na, Steph. Kapit ka sa akin, ha? Alalayan kita. Marie. Oo, nandito lang ako. Hindi kita iiwan, ha? Sige na. Oo, dahan-dahan. Baka mahulog ka. Upo ka muna rito, Steph. Teka, buksan ko ang bintana para may hangin. Malamig. Sobrang lamig ng hangin. Ha? Hindi naman, ah. Tingnan mo, okay lang naman.
Ang lamig niyan kanina. Parang bumabagyo. Tapos ang lakas pa. Parang matatanggal na nga yung mga jealousy. Ay, tama na. Okay naman na ngayon. Kumalma ka muna, okay? Dito lang ako sa tabi mo. Salamat. Tahan na, Steph. Papasok ako ha. Pasok lang po. Inumin mo na muna to, Stephanie, para kumalma ka. Ano po yan? Tsaka ito, may mga herbal para pampakalma. Oh, ito. Salamat po. Tiisin mo lang ang lasa. Makakatulog ka na mahimbing dyan. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo ayos na ho. Medyo nahihilo lang ako. Ayos lang yan. Dala lang yan ng tsaa. Itulog mo na lang muna. Pero, Shh! Ayos lang yan, Steph, ha? Marie, Nagising ako dahil kumukulo na ang tiyan ko. Mabilis kong itinakip ang braso sa aking mga mata dahil nakakasilaw ang sinag ng araw. Bumangon ako at saka dahan-dahang tumayo para sana lumabas. Pero nahinto ako nang marinig kong may nag-uusap sa labas. tumigil ka nga. Hindi natin pwedeng madaliin. Hindi yan pwedeng umabot sa kabilugan ng buwan. Ano bang ikinatatakot mo ha? Baka mabulilya sa mga plano natin. Hindi yan. Isasali natin yan sa pakain. Nahihibang ka na ba? Bakit ba? Eh di ba nga kailangan natin ng maraming kalahi? O ito na. Tsaka bakit ba nandito yan? Hindi yan kasama. Tanga lang yung mga inutusan mo. Hay, eh wala. Nandito na eh. Aling Mona? Aling Ligaya? Oh, Stephanie, iha. Kumusta? Umayos na ba ang pakiramdam mo? Okay naman po ko. Ano po yung pinag-uusapan ninyo? O ba't pakialamera ka rin palang bata ka? Mona! Bakit? Eh nakikinig ka sa usapan na may usapan eh. Pasensya na po Hindi ko po sinasadyang makinig. Naku, ayos lang iha. Pasensya na at dito kami nag-usap. Ayoko kasi naming marinig ni Marie. Tungkol lang yun sa isang pinsan ni na Marie at Marieta. Pasensya na po ulit. Wala yun. Halika, kumain ka na ng agahan. Hindi ka nga pala nakapagapunan kagabi. Sige po. Si Marie nga po pala. Nasa tindahan na si Marie. Nagbabantay. Tara na. Sige na, mauna na ako. Pupunta ako na Pinuno at nandoon ang mga magulang ni Brian. Ikaw, Ligaya, hindi ka pa pupunta. Ikaw ang ina ni Marieta. Aba, dapat naroon ka. Ay, Mona, pupunta ako mamaya. Mauna ka na lang muna. Kailangan kong tulungan si Marie dito at wala pa yung isang katulong namin. O siya, sige. Mauna na ako sa'yo. Stephanie, tara na. Okay po. Ano gusto mong kainin, Stephanie? Gulay at kanin lang po. Makagulay ka pala talaga. Ayaw mo ng Bicol Express. Huwag na po. Ayoko po sa maanghang. Kaya pala. Oh, edi minudo. Okay na po ako sa gulay. Sige, ikaw ang bahala. Tulungan ko lang muna si Marie. Sige po. Hi! Hi, Marie. Oh, ayos ka lang? Sa tingin ko naman oo. Naalala mo ba nangyari kagabi? Medyo malabo pero naaalala ko Yung ano? yung nakita ko. Steph, baka... Hindi. Alam kong nakita ko, Marie. Malabo man ang mga nangyari pagkatapos nun. Pero alam kong nakita ko. May aswang. May aswang dito sa lugar nyo. Ay... Steph, kung may nakita ka talaga, okay? Hindi na kita pakikialaman. Pero wala talaga akong nakita eh. Pati si nanay, wala rin nakita. Narinig ka lang namin sumigaw kagabi kaya napalabas na rin kami. Hindi, Marie. Marie, patulong muna dito. Opo, nariyan na! Steph, kumain ka na lang dyan ha. Puntahan ko lang si nanay. Hindi ko na yun. May aswang sa lugar na to. Bakit ba hindi sila naniniwala? At bakit hindi nila nakikita? Bakit ako lang yung pinapakitaan? Yung anino ng lalaking palagi ko nakikita. Siya ba yung aswang? Ang lalim ng iniisip mo, Iha. At nagsasalita ka dyan mag-isa. Kap, Ayos ka lang ba? ayos lang po ako. Sigurado ka. Bakit parang balisa ka?
Kap, naniniwala po ba kayo sa aswang? Aswang? Opo, tingin ko po yung may aswang dito sa lugar niyo eh. Anong pinagsasasabi mo? Sigurado ka ba ayos ka lang? Kap, totoo po ang sinasabi ko. May nakita akong aswang. May aswang dito sa lugar niyo. Steph, anong sinasabi mo? May sakit ka ba, Stephanie? Anong pinagsasabi mo dyan, Iha? Totoo nga po yung sinasabi ko eh. Bakit ba kasi ayaw niyo maniwala sa akin? Pagdating ko pa lang sa lugar na to, nagpakita na sa akin yung aswang. At anong sinabi ng aswang sa'yo, Stephanie? Kailan daw siya susugod? Bakit ba ayaw niyo akong paniwalaan na? Marie! Dahil ilang dekada na kaming namumuhay ng tahimik dito, minsan hindi kami nakaranas ng aswang na yan. Kaya hindi ka paniwala mga sinasabi mo ngayon. Pero wala naman pong imposible, di ba? Huminahon ka. Sige na. Tinatakot mo ang mga tao dito. Hindi po ako nananakot. Totoong sinasabi ko. May mga nakikita ko. Ano ba kasi nakita mo, ha? May nakita ka bang kumakain ng tao? Inatake ka ba ng sinabi mong aswang? Anong nakita mo, Nakita ko. May nakita kong isang malaking aso. Tapos may inangat na. Aso? Aso ang nakita mo? Por Diyos por santo naman, Iha. Aso na naman pala nakita mo. Pero hindi pang karaniwang aso yon. Alam ko, iba ang tingin niya. At may inangat na siya. May inangat na siyang laman. Sigurado ako na laman yun ng tao. Ano ka na ba nakakasigurong laman ng tao yon? Ano? Kita mo na? Hindi ka sigurado. Pwede namang karne lang yon ng baboy. Diyos ko naman, Stephanie. Nakakahiya, oh. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Baka naman ikaw itong problema at yung imahinasyon mo. Nakakaloka. Hindi. Sigurado ko. Ibang pakiramdam ko. Hindi naman pwedeng maniwala na lang kami basta sa'yo dahil sa pakiramdam mo. Dapat may ebidensya ka. Nakakasira ng araw tong babaeng ito. Huwag kayong makinig dyan, ha? Nababaliw na yata. O baka naman ikaw ang aswang. Wala naman kaming nakikita rito noong hindi ka pa dumarating. Ikaw lang naman itong may dramang ganyan nang dumating ka sa lugar namin. Baka ikaw talaga ang aswang. Mona, tama na. Ano ka ba naman? Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. At gusto mo talagang nariyan yan? Tsk, makasira pa yung negosyo mo. Kung ano-anong pinagsasabi eh. Steph, Bitawan mo ako, Marie. teka, saan ka pupunta? Magpapahangin. Kailangan ko nang makaalis dito. Mababaliw na ako. Pero, Steph, saan ka naman pupunta? Hindi ko alam. Basta kailangan ko nang umalis dito. Steph, teka lang! Kailangan ko nang umalis. Mababaliw ako sa lugar na to. Ako pa talaga yung binaliktad. Hindi ako makakaramdam ng ganito nung walang dahilan. Tried and tested na lahat ng kutob ko. Hindi ako nagkakamali. Buisit naman kasi. Bakit kasi walang signal? Lord naman, please. Gusto ko nang umuwi. Nang lumabas ako, ramdam ko pa rin ang tinginan ng mga tao sa karinderya. Busy sina Marie at Aling Ligaya kaya hindi nila ako nakitang umalis. Dire-diretso ang lakad ko kahit hindi ko alam kung saan ako papunta. May ilang bahay akong nadaanan pero wala akong makitang tao. Parang ghost road na nga yung dinadaanan ko eh. Napadpad ako sa palengke at nagtanong-tanong kung saan yung bus station. Pero ni isa, walang sumagot sa akin. Tinititigan lang ako ng mga tinatanong ko. Anong gagawin ko rito? Ulabing bibig yung mga tao dito. Bakit hindi man lang sila sumasagot? Ay, nasa na nga ba ako? Ang liit lang naman itong palengke nila pero bakit parang nawawala ako? Teka, likod ng palengke to ah. Gubat na kaagad. Ay, buwisit naman eh. Makabalik na nga. Anong ginagawa ng isang baboy dito? At bakit siya nakatingin sa akin? Ang sama ng tingin niya. Hoy! Umalis ka nga dyan! Shoo! Shoo! Huwag kang lalapit! Hoy! Lumayo ka sa akin! Shoo! Bakit ang laki ng baboy na to? Hindi kaya...
Lumayo ka sa akin! Aray! Bilisan mo tayo! Sid! Bilisan mo, kailangan mo nang lumayo rito. Ha? Teka, bakit? Ano ginawa mo sa baboy? Shh, tumahimik ka. Yan ang hinahanap mong baboy oh. Hindi pa yan patay, naimatay lang yan. Kaya tara na, baka mamaya magising pa yan. Teka, saan mo ako dadalhin? Ano ba? Sa lugar kung saan ka ligtas. Ano bang pinagsasasabi mo, Sid? Bitawan mo nga ako! Please, kahit ngayon lang, Steph, makinig ka muna sa akin. Tahimik ako at hindi na nakapagreklamo. Inayaan ko si Sid na hawakan ako at sabay kaming tumakbo papasok ng gubat. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na tumatakbo hanggang sa makarating kami sa isang kubong nasa likod ng isang kuweba. Sa harapan naman nito ay isang ilog. Mabilis kaming pumasok at saka isinara ni Sid lahat ng bintana at pinto na para bang may pinagtataguan kami. Kanina to. Anong ginagawa natin dito? Shh, tumahimik ka muna. Pakinggan mo ang paligid. Anong pakikinggan ko? Puro huni lang naman ang mga ibon yung naririnig ko. Mabuti. Mukhang hindi naman tayo nasusundan eh. Ha? Nasundan nino? Ano ba, Sid? Sino ba susunod sa atin? Bakit tayo tumakbo? Yung babae kanina. Bakit mo sinabing yun ng baboy? Dahil yun naman talaga ang baboy na nakita mo, Steph. Kung ganun siya ang aswang. Isa siyang aswang. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin maraming aswang dito sa lugar na to? Kilala mo ba kung sino-sino? Sid, sumagot ka! Hindi ka dapat napunta rito. Hindi ka dapat nandito eh. Huwag kang magalala. Ilalabas kita ng buhay sa bayang to. Hindi ako papayag na mapahama ka. Sid, ano ba? Saan ka pupunta? Diyan ka lang. Huwag ka lalabas. Kukuha lang ko na makakain mo. Anong... Ano pa bang inaasahan ko sa isang yun? Malamang mangiiwan na naman. Nakakainis. At bakit may pakryptic na message pa? Hindi nilang sagutin yung tinatanong ko. Nakakainis talaga. Ay, tsaka kanino ba tong kubo? Huwag niya sabihin sa kanya to. Bakit siya may kubo rito? At tsaka ano ba tong mga to? May altar pa. Ay, manggagamot ba siya? Kailan pa siya nahilig sa mga halamang gamot? At tsaka... libro? Ha? Libro ng mga orasyon? Ha? Manggagamot ba talaga siya? O baka naman naging aswang? Ay, putik na yan. Pero kinakalaban niya ang aswang kanina. Ay, Lord, mababaliw na ako, please. Paalisin mo na po ako sa lugar na to, please lang. Ay, pusang gala naman oh. Napakamatatakutin mo naman. Hindi ka na nagbago. Ay, huwag mo nga akong paandarin ng mga paginyan mo. Hindi tayo magre-reminisce ng past dito. Wala na tayo kasi gago ka. Hindi ko naman inaalala yung nakaraan. Alam ko rin naman na hindi na tayo magkakabalikan eh. Pero hindi ibig sabihin nun, pababayaan na kita. Makakaalis ka ng bayang to. Pangako ko yan, Steph. Gagawin ko ang lahat. Ano ba yung dala mo? Ito, kumain ka na muna. Ito yung mga prutas na nakita ko. Mas mabuti na to kaysa naman yung pagkain nila. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gulay lang naman ang kinain mo, di ba? Anong ibig mong sabihin? Sagutin mo ang tanong ko. Gulay lang ba talaga ang kinain mo rito? Oo, pinatikim nila ako ng ibang putahe pero ayoko ng lasa. Parang hindi naman marunong magluto si Aning Ligaya. Pati nga yung gulay parang walang kaasin-asin. Pero okay na rin naman na sa akin yun. Pero yung mga karne talaga nila, grabe, ang pangit ng lasa. Pati yung sinasabi ni Marina, herbal shake daw sa palengke, napakapangit ng lasa. Uminom ka ron? Hindi tinikman ko pero nasuka ko. Kaya ayun, tinapon ko na lang. Tikim lang din ang ginawa ko sa mga inihain nilang karning pagkain. Ang pangit talaga ng lasa eh. Ganun ba yung panlasa nyo dito? Huwag mo ako itulad sa mga yun. Ni minsan eh. Hindi ako kumain ng pagkain nila. Tanging prutas lang at saka gulay ang kinakain ko. At ako mismo ang nangunguha at nagluluto ng mga yon. Ha? So ibig sabihin, hindi mo pa natikman ang mga putahe nila dito? Hindi. Wala akong balak, no? Sid, tapatin mo nga ako. Ano ba meron sa lugar na to? Tsaka bakit ganyan ka kung makapagsalita? Sagutin mo muna yung tanong ko. Paano ko napadpad rito? Ganito kasi yon. Nagising na lang ako sa bus na ako na lang yung mag-isa. So bumaba ako. Pagbaba ko, nakita ko ang driver na umakyat ng bus at umalis na sila. Akala ko nga nasa atin na ako.
Kaso, nailibot ko naman yung mga mata ko, ay hindi naman ako pamilyar sa lugar. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ka dapat nandito. Nadamay ka lang. Hindi ka kasali. Ha? Kasali saan? Ay, ano ba Sid? Naiinis na ako Bakit ba hindi mo na lang ako diretsuhin? Step, aswang sila. Silang lahat. Ha? Ano? Ano yun? Shh! Tumahimik ka. Nandiyan lang sila sa paligid. Ano? Pero teka, tirik pa yung araw Bakit? Sa tingin mo ba sa gabi lang sumasalakay ang aswang? Munti ka na nga lapain kanini. Ha? Anong gagawin natin? Huwag ka muna maingay. Hindi naman makakapasok ang mga yan eh. Okay. Wala na ba? Sa ngayon. Teka, alam mo nilang nandito tayo sa loob. Oo, malamang. Amoy na amoy tayo. Pero hindi naman nila tayo magagalaw hanggat nandito tayo sa loob. Punong-puno ng orasyon tong bahay eh. Sid, totoo ba yung sinabi mo kanina? Naaaswang sila? Sina Marie at yung mama niya? Silang lahat. Well, may ilang hindi pero hindi mo sila makikitang palaboy-laboy sa bayan. Ha? Anong ibig mong sabihin? May mga kasama ka sa bus, hindi ba? Oo. Nandito ang mga yon pero nasa iisang lugar lang sila. Makakalabas lang sila ng kulungang yon pagkatapos nila maging aswang. Ano? Step, makinig ka. Hindi ako papayag na mapahama ka. Itatakas kita pero sa ngayon dito ka muna. Dito ka muna magpalipas ng gabi. Paniguradong alam nila ligaya na umalis ka na. Mabuti na rin umalis ka na ron dahil kung hindi, sigurado akong ngayong gabi ka nila gagawing aswang. Hindi. Ang babait nila sa akin Ay nako, sa tingin mo ba magpapakita ang aswang sa biktima niya ng totoong anyo niya? Mahilig magbalat kayo ang mga aswang. Dahil yan ang ginagamit nilang paraan para hindi sila mahuli kagad. Yung mga nakita mong kakaibang hayop, aswang ang mga yon. Bakit sa tingin mo, pinipilit ka nilang maniwalang guni-guni mo lang mga nakikita mo? Hindi ba sinabihan ka na ni Mona na baka nababaliw ka na? Ha? Bakit mo alam yan? Dahil binabantayan kita simula pa lang ng pagdating mo rito. Dapat nga, itinakas na kita kahapon pa pero hinaway mo naman ako. Sinusundan mo na ako? Ikaw yung lalaking palagi ko nakikita kung saan. Dapat nung pagdating mo pa lang, inalis na kita. Pero naunahan ako ni Marie. Umahanap ako ng tiyempo na maialis ka rito pero sadyang mailap ang pagkakataon. At tuso yung mga aswang na yun. Kung ganun, bakit naman nila ako pinatira sa kanila? Bakit? Hindi ka dapat kasali sa bus na regular na naghahatid ng mga tao rito. Kaya rin hindi ka kinuha dun sa bus. Nakakita lang siguro sila ng pagkakataon na madagdagan ang dapat nilang gagawing aswang. Kung di ka umalis dun, mauna ka na maging aswang. Lalo pat pinapakain ka nila ng mga karne at mga shake na sinasabi ni Marie. Ano? Tama na. Ganyan talagang ginagawa nila Ganyan ang ginawa nila sa nanay ko, Steph. Nung nawala siya, ang alam ko, sakay rin siya ng iisang bus Na magtanong-tanong ako kung anong bus yung sinakyan niya. Dito ako tinuro. Nakita mo na ba siya? Hindi. Muntik na nga rin ako maging aswang Kung hindi lang ako nakita ni Mang Oro. Siya ang may-ari ng bahay na to. Siya ang manggagamot na kumupkup sa akin. Namatay na siya dahil sa sakit pero bago siya namatay, naturuan niya ako ng mga dapat kong gawin at kung paano ko mapapatay ang mga aswang sa lugar na to. Kung ganun, bakit hindi mo pa pinatay? Sid, ang haba ng panahong nanatili ka rito. Dahil hindi pa yun ang tamang panahon. Bukas, sa kabilugan ng buwan, bukas pa dapat gawin ang orasyon sa kasal ng anak ng pinuno ng aswang. Kasal? Ibig sabihin, yung kasal nila Brian at Marieta? Oo, Pero teka, nasan ang nanay mo? At yung mga taong sinasabi mong gagawin nilang aswang? Nasan sila? hindi ko alam kung saan nila dinala yung mga taong gagawin nilang aswang. Pero alam ko nandito lang sila sa bayan. Si nanay naman, wala na siya, Steph. Pinatay nila ang nanay ko nang iluwa nito ang itim na bato. Nasaksihan ko kung paano nila walang awang pinugutan ng ulo si nanay pero wala akong nagawa. Kaya hindi na ako aalis dito nang hindi namamatay ang hayop na yon. Kaya hindi ka na bumalik sa atin. Kaya bigla ka na lang nawala. Alis kita rito, Steph. At tatapusin ko ang mga aswang sa lugar na to. Sid, Sige na, kumain ka na. Kailangan mo ng lakas para sa pagtakas mo mamaya. pero paano ka? Huwag mo na akong alalahanin. May mga dapat pa akong gawin. Sid, Sige na, dito lang ako. Hindi na ako sumagot at kumain na lang.
Nasa may gilid lang naman siya at binabasa ang librong nakita ko kanina. Yan ba ang makakatalo ng aswang? Anong meron dyan? Ano yung binabasa mo? Orasyon, Para saan? para mamatay na sila. So, iyan ang papatay sa kanilang lahat? Oo, pag binasa mo ang Latin sa loob, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, lahat ng aswang na nasa malapit masusunog at mamamatay. So, kaya mo hihintayin ang kasal at ang kabilugan ng buwan? Oo. Step, Bakit? Teka, bakit mo binibigay sa akin to? Anong gagawin ko rito? kapag may nangyaring masama sa akin, ikaw ang magtuloy ng dapat kong gawin. Ano? Naninigurado lang ako. Dahil hindi ako sigurado kung makakaligtas tayong dalawa. Pero kung may isang mang maliligtas, siguraduhin kong ikaw yon. Kaya kailangan mong aralin yan. Sige na, makinig ka naman sa akin. Hindi. Hindi ako papayag na ako lang mag-isa ang makakaligtas. Sisigapin ko rin naman makaligtas ako. Pero kung hindi man, kailangan mong makaligtas. Sige na, mangako ka sa akin, Step. Mangako ka. Bakit mo ba sinasabi yan, Sid? Hindi pwede. Makakaligtas tayong dalawa. Alam mo, nakakainis ka na talaga eh. Ang hilig mo talaga mang iwan eh, no? Patawarin mo ako. Sorry kung iniwan kita. Sorry kung akala mo naniwala ako sa kapatid kong sinaraan ka lang. Alam kong hindi mo magagawa yun. Sadyang nakulong lang talaga ako sa lugar na to at ayoko mas masaktan ka. Dahil hindi ko alam kung makakalabas pa ako ng buhay rito. Buisit ka talaga. Buisit ka. Na makita kita rito, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Iniwan na nga kita para hindi ka masaktan pag namatay ako eh. Tapos mapupunta ka pa sa impyernong to. Naku, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makuha ka nila. Sid, ayoko na mag-isa. Ayoko na iwanan ka. Oh, tahan na. Hindi. Hindi ako aalis kapag hindi ka kasama. Sige na. Pero kailangan mo pa rin aralin yun ha. Hindi mo kailangan memoryahin, pero babasahin mo. Dapat tama ang pagkakabigkas mo sa Latin. Hindi ako sumagot. Natulala ako sa kawalan. Parang hindi agad narehistro ang lahat sa akin. Ayokong maniwala sa mga sinasabi ni Sid. Pero kilala ko rin kasi siya. At mas napagtagpi-tagpi ko ang lahat ngayon. Ang mga kilos ni Aling Ligaya at Mona, ang mga pagkain, ang mga narinig ko kaninang umaga, mas naintindihan ko na ngayon. Ang hindi ko lang matanggap, ang sinabi ni Sid. Marami pa ba tayong pagkain? Hindi ko naman naubos yung kinuha mo kanina. Di bale, kukuha na ako ng makakain natin sa hapunan. Lalabas ka? Baka makita ka nila. Huwag kang magalala, kasama mo ko. Teka, ano ba yan? Anting-anting na may kasamang dasal. Kagaya niyang pinapabasa ko sa'yo. Hindi makakalapit ang mga aswang sa akin. Sigurado ka? Oo, binigay sa akin to ni Mang Oro. Ito ang pumoprotekta sa akin eh. Bumalik ka kaagad ah. Magdidilim na. Oo, mag-iingat ako. Iba ang pakiramdam ko eh. Sigurado ako hinahanap ka na nila ngayon. Paano pala yun? Nabanggit ko kay Marie ang tungkol sa'yo. Kaya nga mas lalong dapat ka mag-iingat. Puno ng anting-anting at orasyon ng bahay na to. Kaya hindi ka nila mapapasok dito. Kahit anong marinig mo sa labas, wag na wag mo bubuksan ang pinto. Pag ako ang dumating, didiretso lang ako. Hindi kita tatawagin o kakatukin. Dito ka lang sa loob, okay? Oo. Lord, please. Ligtas niyo po kami, please. Paalisin niyo po kami ng buhay dito, Lord, please. Sinunod ko ang sinabi ni Sid. Nanatili ako sa loob at ipinagpatuloy ang pagbabasa ko. Ilang saglit lang ay narinig kong kumulog at bumuhos ang ulan sa labas. May narinig din akong kaluskos sa bubong pero hindi ko na pinansin. Hindi ako nakatiis at binuksan ko ang bintana. Wala akong makita dahil sa sobrang dilim. Napaatras na lang ako at napasigaw nang biglang lumitaw sa bintana ang mukha ni Marie. Magulo ang buhok niya. Pulang-pula ang kanyang mata. At kitang-kita ko ang parang nabubulok niyang ngipin habang nakangisi siya sa akin. Marie!
Kumusta ka, Stephanie? Nakilala mo agad ako? Umalis ka! Demonyo! Iba ka talagang bruha ka! Ang lakas ng pang-amoy mo! Lumayo ka! Lumayo kayo! Ah, bakit? Ayaw mo na ba kaming maging kaibigan? Ayoko! Wala akong kaibigang aswang! Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka namin tulungan, ito ang igaganti mo. At ano gusto mo, ha? Hayaan ko kayong gawin akong aswang! Hindi ako halimaw! Ang kapal na mukha mo! Ano ang pinagmamalaki mo, ha? Ang pagiging tao mo? Magkailan namin kayo! Hindi! Hindi kayo makakapasok dito! Hindi niyo ako makukuha! Talaga, Stephanie! Mas lalo akong natakot ng akmang papasok na sina Marie at Mona. Pero agad din silang napaatras at napadaing nang bigla silang umusok pagkatungtong nila sa bintana. Ang init! Ang sakit! Ano ginawa mo sa bahay? Sinabi ko na sa inyo, hindi niyo ako makukuha! Tiyan mo sakit sa balat! Lumayo ka! Lumayo ka sa bahay! Tulong! Tiyan! Mali! Mali! Tiyan! Takbo! May ating-ating siya! Sid! Tsaka lang! Huwag ka lalabas, Step! Sid! Ang dami nila! May ating-ating siya! Takbo! Babalikan kita, Stephanie! Babalikan kita! Akin ka! Hindi ako papayag na makaalis ka rito ng buhay! Step! Step! Sid! Tahan na. Akala ko mamamatay na ako! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko aayaan yun. Ayoko na rito, please! Ayoko na rito! Umalis na tayo! Makakaalis ka. Makakaalis ka rito, pangako yan. At mapapatay ko ang lahat ng aswang sa bayan na to. Paano mo magagawa yun? Nakita mo ba kanina, ha? Ang dami nila at paniguradong hindi papayag ang mga yun na basta-basta na lang tayo makakaalis. Alam ko. Pero huwag kang mag-alala dahil pinagplanuhan ko na to. Bukas na bukas, pagkasikat ng araw, makakaalis ka na sa bayang to. Pangako ko yan. Pero Sid, Tahan na. Wala na sila. Kailangan mo matulog para may lakas ka bukas. Kailangan mo na makaalis dito sa lalong madaling panahon. Kahit ayaw ko ay napilitan akong matulog. Unang tiktilaok pa lang ng manok ay gising na agad ako. Hinanap ko si Sid at naabutan ko siyang inaayos ang kanyang itak. Pasikat pa lang ang araw. Kumain muna kami, tapos ay naghanda na rin sa pag-alis. Teka, ha? Bakit? isuot mo to. Huwag ka na magreklamo ha. Sid, teka lang. Bakit mo binibigay sa akin ang anting-anting mo? Paano ka? Huwag mo akong intindihin, kaya akong sarili ko. Marami na rin ako natutunan kay Mang Oro. Mas kailangan mo to. At itong libro, ikaw na magdala nito. Sid, natatakot ako. Huwag ka nang matakot. Alam mo, nararamdaman nila ang takot at mas lumalakas sila dahil dyan. Kaya hindi ka dapat natatakot. Huwag kang papadaig. Kuha mo ba? Oo. Okay. Huwag kang hiwalay sa akin ha. At huwag mong bibitawan ng librong yan. Naiintindihan mo ba? Oo. Sige, tara na. Teka Sid, saan ba tayo pupunta? Hindi ba nakasara ang tulay? Hindi tayo sa tulay dadaan. Ha? Eh di saan? Sa kabilang bahagi ng bayan na to, ayun, napapalibutan ng dagat. May daan mula rito sa gubat papunta ron eh. Doon tayo pupunta at doon ka sasakay ng bangkang naghihintay sa'yo. Teka, bakit ako lang? Paano ka? Step, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tatapusin ko na ang bayang to, kaya hindi ako tatakas. Ano?
Teka, ba't kuminto? Bilisan mo, kailangan na natin makaabot sa dalampasigan. At sinabi ko rin sa'yo, hindi kita iiwan. Hindi ako papayag na ako lang ang aalis. Steph, huwag na matigas ang ulo. Tara na. Ayoko. Steph, ano ba? Sinabi ng ayoko. Shh! Shh! Huwag ka maingay. May nararamdaman ako. Steph, ano ba? Huwag ka magulo. Bitawan mo ako. Hindi ako mag-iingay. May kasama tayo. Ano? Nararamdaman ko sila. Marami sila. Anong gagawin natin? Basta huwag ka maingay. Huwag kang hiwalay sa akin, ha? Malapit lang sila. Teka, mukhang madami sila, Sid. Huwag na huwag mong bibitawan yung binigay ko sa'yo. Sid! Steph! Takbo! Sid! Sid! Ah! Tumakas ka na, Steph! Tumakas ka na! Hindi! Sid! Patingin mo, hayaan namin siya makatakas. Ha? Mamamatay kayong dalawa rito. Hindi! Hindi, Sid! Kuli kong nakita ang pagkaladkad nila kay Sid palayo. Natulala ako sa kinauupuan ko. Ramdam ko pa rin ang mga aswang sa paligid. Pero dahil hindi sila makalapit sa bahay, ay hindi nila ako mapuntahan. Halos ilang minuto rin akong nakatulala at nawalan ng pag-asa. Pero walang mangyayari kung tutunganga lang ako doon. Kaya naikuyom ko ang aking mga kamay. Umigting ang pangako. Hindi to maaari. Hindi kami pwede mamatay ni Sid. Hindi pwede to. Hindi niyo ako makukuha. At mas lalong hindi niyo makukuha si Sid. Kung may mamamatay man sa gabing ito, kayo yun at hindi kami. Sigurado ako nandito ang lahat sa libro. Kailangan ko iligtas si Sid. Isa lang naman ang paraan para mapatay sila. Kailangan mabasa ang orasyon sa ilalim ng buwan. Ibig sabihin, dapat gabi. Pero dapat din nasa malapit ang mga aswang. Paano naman mangyayari yun? Ay, mag-isip ka, Stephanie. Isipin mo yung mga sinabi ni Sid. Sigurado may nasabi siya. Teka, saan ba kasi siya dinala? Papatayin na ba siya? Ay, naku, mag-isip ka, Steph. Hindi siya pwedeng patayin ng mga aswang. Ang kasal! Ha? Ano to? Sulat? Sulat kamay to ni Sid. Steph, pag nabasa mo to, paniguradong may masamang nangyayari sa akin at hindi ko na naituloy ang misyon kung patayin ng mga aswang. Gustuhin ko mang makatakas ka. Alam kong hindi ka rin nala titigilan pag binuhay mo pa sila. Kaya Steph, kung hindi mo man maituloy ang misyon kung patayin sila, please, patayin mo sila. Kailangan mo silang mapatay dahil kung hindi, babalikan at babalikan ka pa nila pati na ang mga mahal mo sa buhay. Ang pinabasa ko sa iyong Latin ang makakapatay sa kanila. Kailangan mo itong basahin sa ilalim ng bilog na buwan pero mamamatay lang sila kung malapit sila sa iyo habang binabasa mo ito. Kaya importante ang kasal ni na Brian at Marieta. Gabi sila ikakasal at sa kasal na yun, magtitipon ng mga aswang. Kailangan mong basahin ang orasyon sa mismong kasal at mismong pagbilog ng buwan. Gaganapin nila ang kasal sa dalampasigan kung saan ka dapat tatakas. Sa dalampasigan? Marami pa ring aswang sa paligid. Paano ako makakaalis ng kubong to? Naku, paniguradong lalapain nila ako. Isa pa, hindi ko rin alam kung nasaan ang dalampasigan. Hindi naturo ni si Dandaan. Ano yun? Ha? Nag-aaway sila? Hindi tayo makakapasok sa kubong yan. Buwisit! Paano natin mapapalabas ang babaeng yan? Kailangan nating madala sa kasal yan. Hindi na natin yan kailangan. Nakuha na naman natin ang lalaki. Yun na lang ipalit natin. Utos si Pinuno. Hindi ko rin alam kung bakit parang gustong-gusto ni Pinuno ang isang yan. Baka naman gusto niyang gawing reyna. Ano? Hindi ako papayag. Hindi ako nagpakahirap para lang ibang babae ang gawin niyang reyna. Eh di, patayin na nga natin. Buisit ako sa babaeng yan. Hindi ko pa siya napapatawad sa ginawa niya. Tignan mo itong balat kong nasunog. Sinabi lang hindi. Dadalhin natin ang gagang yan kay Pinuno at siya na mismo magdedesisyon kung anong gagawin niya dyan. Eh paano nga natin yan mapapalabas? Nag-iisip ako. Bakit hindi ka rin mag-isip?
Hindi nila ako papatayin. Gusto lang nila akong dalhin sa pinuno nila. Nandoon din si Sid. Pues kung yun ang gusto nila, ibibigay ko. Kailangan ko lang maging maingat. Ay, lahat ng gamit dito panlaban sa aswang. Itong mga orasyon ay matibay rin panlaban. Bukod dun, dapat hindi nila malaman ng plano ko. Kailangan ko silang lansihin. Ay, kaya mo to, Step. Kaya mo to. Chang! Ang pinto! Sa wakas! Ano? Suko ka na ba? Nasaan si Sid? Bakit namin sasabihin? At bakit ka ba concerned sa ex mo? Hindi ba? Wala naman na kayo? At di ba, galit ka sa kanya? Gusto niyo ako maging aswang, di ba? Pues, dalhin niyo muna ako kay Sid. At sino ka para mag-utos? Chang, ano ba? Papayag na ako. Ano? Papayag na ako maging aswang kagaya ng gusto ninyo. Basta dalhin niyo ako kay Sid. Gusto ko siya makita sa huling pagkakataon. Aba? At talaga nag-request ka pa? Mona, tama na yan. Kailangan din naman yan ni Pinuno. Sige na, hawakan niyo yan. Isasama ako na matiwasay. Ayoko nang hinahawakan ako. Ang arte ng hayop na to! Tama na yan. Sige na. Tara na at malapit na ang seremonyas ng kasal. Hindi tayo pwede mahuli. Stephanie, alam mo naman siguro kung ano ang mangyayari sa iyo kapag nagtangka kang tumakas, hindi ba? Wala akong balak tumakas. At saan naman ako pupunta? At wala akong kasama. Kinuha niyo na nga, di ba? Huwag ka mag-alala. Pareho din naman kayo magiging aswang ng dati mong nobyo. Eh di, pwede na kayo magbalikan. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na naglakad. Basta nang makarating kami sa dalampasigan ay madilim na. Nakita ko ring halos kitang-kita na ang bilog na buwan sa itaas. Nakahanda na ang lahat para sa isang kasalan. Maraming lamesa at upuan. Nang igala ko ang tingin sa buong dalampasigan, ay nagulat na lang ako nang makitang ang daming taong nakaupo. Tulala silang lahat sa kanilang mga plato. Sid! Oops! Hindi mo pwedeng puntahan ng ex mo. Kakausapin ka pa ni Pinuno. Kailan ko siya makakausap? Gusto ko siya makausap bago niyo gawin ang kung ano mang pang gusto niyo. Kalma lang, Steph. Makakausap mo rin yan. Ipagtatabi ko pa kayong dalawa. Sa ngayon, halika na muna at kakausapin ka ni Pinuno. Bitawan mo ako! Hindi mo ako kailangan higitin! Mare! Walang hiya ka talagang babae ka! Bakit mo tinula akong pamangkin ko? Ay kasalanan niya eh, hinigit niya ako. Hindi niya ako kailangan hilahin at sasama ako. Matabil talagang dila mo, ha? Pinuno! Pinuno! Nga naman no, ikaw palang Pinuno, Mang Ruel. Kaya pala Pinuno ang tawag sa'yo ha. May pakapi-kapitan ka pang nalalaman. Ay, Pasensya na kung hindi ako kagad nagpakilala iya. Kung sana hindi mo tinakasan si Marie at nakapagpakilala ko ng maayos. Hindi naman sana madadamay ang ex mo. ay, gusto ko makausap si Sid. Iya, kalma. Darating tayo dyan. Bago ang lahat, ang sabi nila ay pumapayag ka na raw. Maging isa sa amin, tama ba yon? Wala naman akong choice, di ba? Kahit magbulag-bulagan ako, hindi na rin naman ako makakaalis. Tama! At matalinong desisyon ang ginawa mo. Pag naging isa ka sa amin, malaya ka na ulit at babalik ka sa inyo. Siyempre, kailangan pa natin ipalagan ang pag-ating lahi, ano? Ano ba talagang gusto nyo, ha? Bakit nyo to ginagawa? Tanga ka ba? Siyempre, gusto naming lahi namin ang mamuno sa mundong ibabaw. At ang magigante sa mga taong pumatay sa maraming kalahi namin. Bakit? Yung mga tao ba na yan ang pumatay sa mga kalahi nyo, ha? Hindi nga namin alam na nag-i-exist pala kayo sa mundo. Wala kaming alam sa kung ano mang ginawa ng ibang tao sa inyo. Hindi naman kami ang pumatay sa mga kalahi nyo. So bakit kami ang magdudusa, ha? Hindi naman yata makatarungan yon. Makatarungan! Ilang siglo kaming nabubuhay sa bukid. Malayo sa inyo mga tao. Pero anong ginawa ng mga ninuno mo? Pinatay nila ang mga kalahi namin. Bakit? Dahil hindi nila matanggap na may isang lahi na mas malakas kaysa sa kanila. Sila ang tunay na makasarili. Gusto nila kaming ubusin. Parang hayop na pinatay nila ang mga ninuno namin.
Ibinabalik lang namin sa inyo ang ginawa ninyo. Hindi naman kayo mismo ang pumatay sa mga ninuno namin. Pero iisa pa rin kayo ng lahi. Hindi kayo naiiba sa kanila. Lahi laban sa lahi, Stephanie. Tao laban sa aswang. Gusto niyong gumante. Eh di patayin niyo na lang din kami. Buhay kapalit ng buhay. Masyado madali ang kaparusahan niya sa mga tao. Dapat maramdaman ninyo kung paano maging isang bagay na kinamumuhian ninyo. Balang araw, mawawala na rin ang lahi ninyo. Lalaganap ang lahi ng aswang at wala na kayong magagawa. Pinuno, nariyan na sina Brian at Marieta. Maaari na natin simulan ang seremonyas. Kung ganon, dali ng babae niya kasama ang mga biyag. Halika rito! Aray! Diyan! Diyan ka bagay! Magsama kayo ng ex mo! Buisit! Ang ginawa mo sa akin! Buisit! Bakit ang sakit mong hawakan? Buisit ka talagang babae ka! Aray! Sid! Sid! Hoy, Sid! Ano ba? Tulala ka na rin! Anong ginawa nila sa'yo, Sid? Sid, ano ba? Please! Hindi ko to kaya na mag-isa! Hinaan mo boses mo. Maririnig ka nila. Sid! Huwag kang papalata. Umayos ka na upo. Oo, Nabasa mo yung sulat ko. oo. Mabuti. Kung ganun, alam mo na yung gagawin mo, di ba? Ha? Anong ibig mo sabihin? Parte ba to ng plano mo? Paano tong ibang mga tao rito? Kailangan din natin silang mailigtas. Step, wala ng pag-asa ang mga yan. Anong ibig mo sabihin? Makinig ka. Mahirap nang gisingin ang mga yan. Malamang marami na silang napakaing laman sa mga yan. Baka nga naorasyon na nila yan eh. At dahil doon, panigurado magiging aswang na rin sila. Ibig sabihin, Kung kinain mo ang binigay nila sa'yo noon, malamang ganyan ka na rin ngayon. paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Tutulungan kita sa gagawin mo. Ang gusto kong mag-focus ka lang sa dapat mong gawin. Maliwanag? Sid, Step, nagtitiwala ka ba sa akin? oo. Pues makinig ka. Kahit anong gawin ko, huwag mo papansinin. Dapat focus ka lang sa dapat mong gawin. Naiintindihan mo ba? Natatakot ako sa mga sinasabi mo, Sid. Basta makinig ka lang. Huwag mo muna akong pansinin. Focus ka lang sa dapat mong gawin. Step, sagutin mo ako. Kailangan ko malaman kung gagawin mo nga yung sinabi ko sa sulat. Oo, gagawin ko. Sige. Mamaya, magbibigay ako sa iyo ng hudyat. Tapos alam mo na yung gagawin mo. Okay? Oo, Mga kasama, ito na ang gabing pinakihihintay natin lahat. Matapos nating mangalap ang mga bagong kasapi, ngayong gabi ay magiging ganap na silang aswang. Pero hindi lang yun ang ating ipinagdiriwang ngayong gabi. Dahil sa wakas ay mag-iisang dibdib na rin si Marieta at ang aking anak na si Brian. Isa itong napakahalagang pagsanib puwersa dahil pawang galing sa malalakas na lahi sila. Isang napakagandang simula ito sa pagpapalaganap ng ating lahi. Wala na makakatalo sa atin! Maaari ko ba tawagin ng ina ni Marieta? Gaya, Pinuno, isang malaking karangalan po ang maging bahagi ng inyong pamilya. ganun din sa'yo, Ligaya. Step, Bakit? dapat nasa may dagat ka na kapag sinabit mo yung dasal. Tumingon ka sa kanan. Nakikita mo yung may malaking bato. Sa likod niya, nandiyan ang bangka. Sa oras na matapos mo ang dasal, gusto kong tumakbo ka na ng mabilis. Papunta sa bangka, sumakay ka ron at wag ka nang lilingon. Gamitin mo ang mga ilaw ng bangka. Handa na lahat ang mga nandun. Huwag ka lang titigil. Bakit mo ba kasi ako pinapaalalahanan? Hindi ba sabay tayo? Sid naman eh. Shh! Walang kasigurado ng lahat ng to. Mga kasama, sabay-sabay nating sambahin ang bagong kasal! Step! Oras na! Ano? Abala na sila. Ilabas mo ng libro. Paano ka? Kailangan ko muna manatili dito para hindi sila makalata. Sige na. Sid, Dahan-dahan lang, Step. Magdahan-dahan ka lang, ha? Siguraduhin mo wala kang masasaging aswang. oo. Aking mga biyag, oras na para kumain. Napaigik ako nang makitang lahat ng mga taong tulala ay parang hayok na sumusubsob sa kanilang mga plato. Maging ang mga aswang
ay may kinakain din sa gitna. Napapikit ako at pinigil ang pagsuka nang makita kong mga lamang loob ang nasa plato ng mga bisita, habang isang buong tao naman ang pinagpipiestahan ng mga aswang. Lord, please tulungan mo ko. Malapit na, Steph. Malapit na. Saan ka pupunta, ha? Bitawan mo ko! Tumatawa ka si Stephanie, Nay! Sinabi na tumahimik ka! Nay! Mare! Pinuno! Si Stephanie! Putik, kailangan ko na makalapit sa dalampasigan. Sid, nasan ka na ba? Hindi kayo makakalapit sa akin. Etong sa inyo! Sinabuyan ko sila ng asin at dinikdik na bawang, dahilan para hindi sila makalapit sa akin. Nagulat pa ako nang may isang biglang sumakmal sa akin, pero agad siyang napaatras at para siyang napaso sa akin. Anong nangyayari? Bakit hindi niya siya sakmalin? Nakakapasa ang balat niya, Chang. Ang sakit! Ano? Ano, ha? Lapit! Sige, lapit! Pinuno! Sid! Bakit ka naging aswang? Oh my gosh! Hindi! Hindi, Sid! Huwag ko lalapit! Pinuno! Mababayad ka! At ikaw na babae ka! Mamamatay ka! Chang! Wag! Mapapasok! Chang! Oh, Nay! Naiyak na lang ako sa sigaw ni Sid. Nangingilid kong itinapat sa noon ni Mona ang anting-anting ni Sid, kaya nangisay siya at nasunog na. Gusto nila akong sugurin pero hindi nila ako mahawakan. Pinahid ko ang mga luha ko at mabilis na kinuha ang maliit na libro. Sinimulan kong basahin ang Latin na pinabasa sa akin ni Sid. Ilang saglit pa ay naghiyawan at nangisay lahat ng aswang. Umatras ako ng umatras habang pinapanood silang nangingisay at unti-unting nasusunog. Mas naiyak na lang ako nang makitang ganun din ang nangyayari kay Sid. Kahit nahihirapan, ay gumapang siya papunta sa akin. Sid! Bakit ka kumain ng laman, ha? Bakit ka naging aswang? Bakit mo ginawa to? Huwag ko lalapit! Hindi mo sinabi, Sid! Dahil kailangan umalis ka na, sige na! Tumahan ka na, Steph! Yung buha ko, tupurin mo! Hindi! Baka may paraan! Huwag na matigas ang ulo, Steph! Alis na! Sige na! Nanghihina akong tinignan siya habang unti-unting natutunaw kagaya ng iba. Napaatras ako nang biglang sumilab ang apoy at pumalibot sa kanila. Doon ako parang natauhan. Pumagulgol ako at saka kumaripas ng takbo papunta sa bangka. Kahit nanginginig ay sinikap kong itulak ito sa tubig. Iyak pa rin ako ng iyak habang inalam kung paano yon paandarin. Sumiklab ang napakalaking sunog sa dalampasigan. Buong lakas kong pinaandar ang motor ng bangka hanggang sa wakas ay tumunog yon at unti-unting umandar ang bangka. Ginamit ko ang ilaw na naroon para ilawan ang dagat. Naiyak na lang akong napatingin sa dalampasigan na parang isang show sa perya dahil sa sobrang laki ng apoy. Ligtas akong nakarating sa kabilang isla. Tulala ako nang makita ng mga mangingisda. Sila ang nag-uwi sa akin sa bayan namin. Nang salubungin ako ni nanay ng isang mahigpit na yakap, ay bigla na lamang bumuhos ang luha ko. Nagtaka sila kung ano ang nangyari sa akin. Pero wala akong mapagsabihan. Ayoko ring sabihin kasi pakiramdam ko walang maniniwala at baka magkagulo lang ang lahat. Hindi ko alam kung anong nangyari sa bayang yun at sa totoo lang ay hindi ko na inalam. Naging okay rin naman ako pagkaraan ng mga ilang araw. Nakapag-attend din ako ng kasal ng kaibigan ko nang parang walang nangyari. Ilang buwan akong nanatili sa Pilipinas hanggang sa nakakuha ako ng bagong kontrata. Ilang taon ang lumipas
Pero hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin sa bayang yun. Mas lalong hindi ko makalimutan ang aral na binigay nun sa akin. Ayoko sa mga aswang. Pero sa paglipas ng panahon, ay natanto kong baka nga may kasalanan din ang mga tao. Kasi aminin man natin o hindi, talaga namang nakakatakot na may isang lahing mas malakas sa atin at kaya tayong saktan ng walang kalaban-laban. Pero hindi rin naman tayo masisisi ng mga aswang kasi pagkain din naman ang tingin nila sa atin. Sa huli, iniisip lang naman ng dalawang lahi kung paano makasurvive. Ang masama nga lang ay para mabuhay ang isa, kailangan namang mamatay ng isa pa. Walang masamang piliin ang survival mo. Instinct na natin yan. Kaya ako, dala ko pa rin ang librong binigay ni Sid sa akin. Sa pagbabago ng panahon, malamang, nagbabago na rin ang mga aswang. Anong malay ko kung aswang na pala ang kasama ko? Mas mabuti na ang maingat. Naway may nakuha rin kayong aral dito sa kwento ko. Hanggang dito na lang muna. Kung kayo'y may alam o kwento tungkol sa mga aswang, pwede kayong mag-comment sa comment section. Bago po pala matapos itong liham ko, nais kong magpasalamat sa Aswang Diaries. Kung ito man ay mapipili, nakaka-inspire at nakakaaliw po ang mga kwento nyo. Sa mga gaya kong mahilig din sa mga kwentong aswang, mag-subscribe, like at share na kayo sa channel na ito. Pindutin nyo na rin ang notification bell para naman updated kayo kung may bago silang upload. Maraming salamat po sa pakikinig. Nagmamahal, Stephanie.